Hello! Kagabi, nag-i-scroll ako ng mga comments, no? May nag-comment sa akin netong video na to. Ito ay kay Goldie G. Alam ko na reaction ko na to before eh. Pero hindi ko na makita kasi yung link. Parang sinend sa akin. Then, hinahanap ko yung comment mo, sir. Hindi ko na makita. Binura mo ba? Or na-spam yung comment mo? Anyway, dahil ni-request mo to, sige, i-re-react natin, no? Yung kay Goldie G, yung sa Laperal. Play natin, no? Maikli lang naman to eh. 7 minutes lang. Wait lang. Dahil 7 minutes to, mag-shoutout na lang ako para kahit pa paano makabawi-bawi ako sa mga nag-comment. Kasi syempre, 'di ba? Hindi na ako nagpi-pre-show shoutout eh. Wait lang ha. Para ano tayo. Shoutout. Shoutout sir. I-zoom muna natin. Sir Johnson Pakayo, hello. Makulits, hello. Makulits, nakikita nyo ba? Ma'am Mary Ann, hello. Ma'am Mary Ann, sabi gano'n ni Ma'am Mary Ann, legit ba ngayon sarap panoorin pag legit? Ano po lasa pag pinapanood? Sabi niya masarap daw Oy, Valenzuela, may vlog ako nag-angkas ako papublish ko ba? Anyway, sabi gano'n nitong isa, Karnal pa shoutout. Anong Karnal? What do you mean? Loco Kamo. Hello, Loco Kamo. Ian Pereira. Hello. Ma'am Eva Santos. Rinan Opiana. Hello, sir. Sabi gano'n ni Kong Kong, pa-shoutout Bungo TV at saan bagay ka ba na walang hindi alam? Actually, yung sinasabi na madami akong alam, hindi ako maraming alam. Matanong lang kasi ako. At saka ang ginagawa ko, pag hindi ko naiintindihan, ginugoogle ko, madali lang naman yun. Hindi ko alam kung bakit hirap na hirap ang mga Pinoy gumawa ng simpleng ganon. Ang information nasa fingertips na natin. Hindi na siya mahirap. Hindi ba nung araw pag magre-research ka, pupunta ka pa ng library or kailangan may encyclopedia ka pa para maintindihan ng mga bagay-bagay. Ganito, tuturuan ko kayo. Pag may bagay kayo hindi naiintindihan, i-google nyo. May narinig kayong word na nun nyo lang narinig. Google nyo agad. Ano ba yung word na yon? Kahit mali yung spelling nyo, i-correct naman kayo ng Google eh. Hindi naman mahirap yun eh. Huwag nyo isipin ng matalino ako kung makikita nyo lang ang grades ko nung high school ako, dami kong bagsak. Pati college, 2 subject ang inulit ko nung college. Hindi ako ganun katalino. Sino ba nagsabi matalino ako? Lagi yan mga basher ko, yan lagi yung talitalinuhan ka, feeling mo matalino ka. Sino nagsabi matalino ako? Kaya nga ako tanong ng tanong eh. Ano ba? Hello, Hardinero. Napanood daw ako sa OTR eh. Bagwis, Joban Gamyaw, Abet Otor, hello. Balik-balik Sampaloc, Manila. Balik-balik. Lagi kang bumabalik. Hindi ko maisipan ng punchline eh. May Kulangot SD, hello. Chokadol, hello. Chakadol ba? Ian Pereira. Mariang Makiling, hello. Taga Ohio, USA nga. Janjan Bakal. Hello, Janjan Bakal. Tsaka kay ma'am, nakalimutan ko na yung name ni ma'am, yung taga Japan. Hello, ma'am. Linsudo, ma'am Linsudo, kasi nabasa ko yung comment niya. Next, yung video na re-reactan natin, itong video na to kay Goldie G, na-reactan ko na to before. Hindi ko lang malaman kung anong title ng video yung re-upload ko sana. Kaya sige, gawin na lang natin uli.
may nagpaparamdam habang nagpipinta daw sa Haunted Laperal White House. 'Di ba? Ito ba yung after niya dito, pumunta siya kay Sir J. Costura, nagpahula siya? Ito ba yon? Anyway, play natin to. Ba't parang tumigil na sa pag-upload to? Si Goldie G. Kinakabahan na ako. Parang tumigil siya sa 1 year ago yung last video niya, oh. 'Di ba? Ang pagkakaalam ko dito kay Goldie G, Kinakabahan na ako. lumipat ito sa management ni Sir Ed Caluwag yata, si Goldie G. Anyway, so ito na yung video. Pa-play na natin. Ni-request sa akin to, inuulit ko ha. Baka mamaya may magalit. Wait lang. Kayo, kung maniniwala kayo dito, go ahead. Inuulit ko ha, kalayaan nyo po yun na maniwala kayo. Ngayon, tinanong lang kasi ako, hindi ko na mahanap yung comment niya eh. Nung nagsabi sa akin, nagpasa sa akin ng link, tinanong nyo ako, ito, ano masasabi mo dito? Mukhang sa tono niya kasi paniwalang-paniwala siya. Eh di, reakan natin. Pero alam ko, na-reakan ko na to dati, hindi ko lang makita yung title nung video. Dahil i-re-upload ko sana. Pero ito, gawa natin ng fresh reaction video. Ganda nung laperal, ano? Ang susunod na inyong matutunghayan ay naglalaman ng eksenang pupukaw sa inyong imahinasyon, bla 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 bla. Pa-forward ko lang sa Such art. This house was originally owned by Laperal clan, Don Roberto and Doña Victorina, and it was built around 1920s. This house, ito yung tag as Forward na natin do sa mismong para mabilis tayo. So dito pa lang, ang dead giveaway na ito ay set up, 'di ba? Ito ay set up dahil sa nakakatakot na lugar siya magaganyan. So i-expect natin dahil nasa nakakatakot na lugar, kailangan may mangyari. Kasi napapansin ko ito yung past videos ni Goldie G din. May na rin ako dito, may reaction video na rin ako dati. Nakakahalata na ako dito. Bagamat actually talagang convinced ako na gumagawa to ng fake eh. Katulad nito, yung Charlie niya, gumawa dito sa main page niya, meron siya dito video na Kinakabahan na ako. Ayan Charlie. Ikaw ba yun? Yung Charlie na yan, ito fake ito eh. Kasi yung Charlie na laro na yan, hindi naman talaga paranormal game yan. Ito ay parlor trick lang. 'Di ba? Marami nang gumagawa niyan. Napapansin nyo dyan, every time na may gumagawa ng video ng Charlie, hindi siya yung wide angle shots. Palaging nakaharap yung magsi-Charlie. Kasi yung may maghihihip niyan eh. Ngayon, ang tanong nyo sa akin, wait lang ha, ito muna pag-usapan natin. Ito kasi dito ako na-convince na ito si Goldie G gumagawa ng peke. Dahil inuulit ko, itong Charlie na to ay parlor game lang ito. Now, ang tanong nyo, bakit kung gumalaw yun, ay hinihipan pala, no? Charlie. Ikaw ba yun? Hinihipan pala. Bakit yung mga kandila hindi gumagalaw ang apoy? Kasama sa trick kasi yun. Dalawa ang variant nito eh. Ang unang variant, walang kandila. Ito, mas maganda yung may kandila para compelling yung gagawin mo. Ang trick kung bakit hindi naapektuhan yung kandila pagka hinihipan itong lapis, straw ang ginagamit dyan. Straw ang gagamitin ng hihihip. Para ang hangin, diretso lang talaga dito sa lapis. Charlie. Ikaw ba yun? Di ba?
Yan ang ano, ito yung number one na red flag sa akin na nakita ko kay Goldie G. Kaya convinced ako na gumagawa ito ng peke. Now, balik tayo dito sa ano no. Kaya may ano ako, may dahilan ako kung bakit ako mag-iisip na namimeke ito ng video. Now, balik tayo dito sa pinagmamalaki nung nag-comment sa akin na dito sa lateral daw. Ano daw ang masasabi ko dito? Sige, ituloy natin, ano. Talagang every time na pupunta siya sa may nakakatakot na lugar, may mangyayari. 'Di ba? Okay lang sana yung mga nararamdaman eh. Normal naman 'yan. Yung may nararamdaman na pupunta ako sa lateral dahil nararamdaman. Pwede kasing yung nararamdaman kasi na yon, as long as na hindi mo dinideklarang paranormal yung nararamdaman mo, okay lang yon. Kasi nga naman pupunta ka dyan sa tanyag na lugar na haunted, 'di ba? So malamang mararamdaman mo talaga na may kakaiba diyan dahil psychologically pwede mong isipin na ano na may magpaparamdam talaga dahil nasa nakakatakot kang lugar. Pero pag ikaw ay nagtanim ng peking paranormal or evidence, ibang usapan na 'yon. Hindi na normal 'yon. Kung nag-imbento ka ng ano ng paranormal na ebidensya. So, pagpatuloy. Actually, ngayon kasi dito sa may lateral White House, hindi sila nagkakapasok. So, hindi ako pwedeng makapasok sa loob or kahit sa gilid. So, ang pinapayagan lang nila, ang inaalaw lang nila ngayon is dito lang sa labas. And dito lang kasi yung area na may space. Yan. Pero, medyo nakakatakot nga lang kasi ang sinasabi nila is sa mismong third step ng stairs, doon nagpapakita si Doña Victorina. Tapos dito, hindi niya dinideklara may kasama ba siya o wala. Ano sa tingin nyo? May kasama ba siya o wala? Kasi dito, kung umakto siya, kala mo siya lang mag-isa eh. Isa rin yun sa nagbibigay ng duda kasi. Pag gumagawa ka ng paranormal, sa bagay, hindi naman talaga paranormal yung original niyang plano. Ang plano niya lang talaga gumawa ng camouflage na painting sa muka, 'di ba? Yun lang. Pero kahit na if magba-vlog ka niyan, dapat dinideklara mo na may kasama ka para maliwanag tayo at yung kasama mo nasaan ba 'yon? Para alam natin. Kaya kung hindi mo gagawin 'yon, kung hindi mo gagawin na idideklara mo kung may kasama ka o wala, nonsense ito mga evidence na ipapakita mo sa amin. May room para magduda kami. O ako. Ngayon, kung maniniwala kayo, di okay lang, ano? Pero ako kasi, may room ako na para magduda kasi nasan yung kasama mo. Hindi naman niya niliwanag, may kasama ba siya dyan o wala. Kayo, ano sa tingin nyo? Feeling ko, iisipin nyo, wala siyang kasama dyan. Diba? Pero ako, iniisip ko, may kasama siya dito. Forward lang natin ha. Doon tayo sa may mismong may pangyayari. So ito, may pumunta dito eh. Ano, sino ba yon? Kasama niya ba yon? Papicture kami ni ate. Magpapapicture lang. Tama. Kuya, papicture kami ni ate. Kuya, papicture kami ni ate. Sino yung kinakausap niya? Kasama ni Goldie G ba yun? Yung tinatawag na kuya. Kuya, papicture kami ni ate. So meaning, may iba pang tao maliban sa kanila. Kasi fan niya to, di ba? So number 1 red flag. Number 1 clue na may kasama siya. Di ba? Sino yung pinakisuyuan niya na papicture kami ni ate? Okay, pwede nyo ipalusot Pwede nyo ipalusot na hindi, baka kasama ka ni kuya yon, di ba? Sige, bibigyan ko ng partida. Baka naman kasama ni kuya yon. Na inutusan niyo yung kasama niya na picturean sila ni Goldie G. Okay, sige, pwede. Diba? So, as of this time, nasa paniniwala pa rin ng mga tao na siya lang mag-isa dyan. Thank you po. Ba, may nakakilala na sa akin. Dumaan lang kasi kanina si kuya, tapos nakita niya ako, tapos na-recognize niya ako.
record natin. Pero galing niya gumawa ng ganyan, ano? 'Di ba? Siguro nagpe-painting ito si Goldie G. Magaling niya siyang hindi madali yan yung ginagawa na yan. Yung detalye ng gate na nilagay niya sa mukha niya, no? Tapos ang gamit mo lang salamin lang, 'di ba? Another clue na may kasama siya dito sa part na to. Pinakita niya yung dalawang kamay niya. Sinong may hawak ng camera? 'Di ba? Pinakita niya yung dalawang kamay niya. Sino may hawak ng camera? O sige, isipan ko na, baka drone, 'di ba? Baka drone. Siyempre, sige, ano na natin yun. Or baka may dumaan dyan na pinakisuyuan niya lang na videohan siya. Sige, dun pa rin tayo sa... Pagbibigyan ko pa rin kayo na mag-isa pa rin siya. Kahit na may mga clue na tayo na nagsasabi na hindi talaga siya mag-isa. May kasama siya. Kasi ano yun kasama sa part yun ng i-analyze mo dapat eh. Kasi unang-una, parehas tayo, ikaw na naniniwala dito sa video na to, wala ka doon. Ako na hindi naniniwala, wala din ako doon. 'Di ba? Pero at least ako, may ibibigay ako sa yung reason kaya ako nasasabi na fake yung video niya. Ikaw, may mabibigay ka sa aking reason para masabi mo sa akin na tunay yung video niya. Diba? Pero galing niya, no? Kala mo talaga, camouflage yung, galing, oh, no? Now, dito na mag-i-start yung kababalaghan. 4 na oras na nakalipas ay biglang nagbago ang kondisyon ng panahon. Biglang kumulimlim na nagbabadyang uulan, ngunit kasabay ng pagbago ng panahon ay ang pagbigat ng pakiramdam sa paligid. Ay, mukhang yan may mangyayari ng hanggang sa nahuli ng aming camera ang kakaibang pangyari. So ibig sabihin may kasama talaga siya. O ilulusot pa rin natin. Baka naman baka yung ibig sabihin aming camera, ibig sabihin, hindi naman nangangahulugan na may kasama siya. Pag-aari, sila lang ang may-ari ng camera. Kumbaga, sasabihin ko, ito yung aming kotse, 'di ba? Ibig sabihin pag-aari ng pamilya namin. Nilulusot ko na na mag-isa lang siya. Talagang pinipilit ko na rin na mag-isa siya. Pero ang dami na ng red flag na hindi siya mag-isa eh. So dito mangyayari yung kababalaghan. Ito tatanungin ko kayo, naramdaman niya ba yon? Yung pag-shake ng camera, hindi yun shake na yun talaga nag-shake eh. Effects yun eh. Video effect yun eh. Ako din mag-shake din ang camera ko. 'Di ba? Video effect yung pag-shake ng camera eh. Pero ano ba yung napansin niya doon? Yung paggalaw ng buhok niya, yung pag-shake ng camera.
feeling ko yung buhok niya naramdaman niya eh. Kasi nung gumalaw yung buhok niya, tumigil siya. Okay. So naramdaman niya may gumalaw do sa buhok niya, no? Ngayon lilingunin niya. Pero ba't ang lingon mo, hindi mo tingnan yung ilalim? Ba't parang lingon mo ganun lang? Alam mo, minsan, dyan sa, alam mo kung bakit masyado akong particular sa mga maliliit na detalye. Minsan dyan natin nahuhuli yung, yung mga nagsisinungaling doon sa mga maliliit na detalye. Mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit. May nangyari ng ganyan, yung isang nagpapanggap na prinsipe ng Saudi, nahuli din sa maliit na detalye yun eh. Nung time na kasama niya yung katransaksyon niya, nag-order siya ng baboy na potahe. Eh di ba bawal sa religion nila ang baboy? Doon siya nahuli na hindi siya tunay na Saudi prince. Kasi Islam sila, di ba? Yung bawal ang baboy. Maraming nahuhuli dyan sa mga maliliit na detalye na yan. Kaya yun ang mga pinupuna ko, yung mga detalye, yung mga maliliit. Katulad yan, kung naramdaman mo yung likod, hahanapin mo talaga yun kung nasan yun eh. Pero parang wala siyang effort eh. Okay, sige. Anuhin natin, palampasin natin. Baka naman talagang hindi lang na-capture sa camera pero lumingon siya. Hindi naman daw mahangin ang panahon na yon at makikitang hindi rin naman gumagalaw ang halaman sa paligid. Malinaw naman na hindi talaga mahangin dahil ito ay may pumitik ng buhok mo sa likod. Kasi alam mo kung bakit naiisip ko yon na may pumitik na hindi multo talagang may gumanon sa buhok niya sa likod kasi unang-una hindi natin nakikita kung saan nanggagaling yung buhok mo yung likod mo hindi naman natin nakikita kung may tao 'di ba? Kayo din naman mga naniniwala dito, nakikita nyo ba na walang tao sa likod? Hindi rin parehas lang tayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung maniniwala kayo, maniwala kayo. Pero hayaan nyo ako na hindi maniwala. Inahayaan ko kayo maniwala dito, pero hayaan nyo din ako din maniwala. Ngayon, kaya hindi niya dinideklara na may kasama siya, kasi malaking part yun Kapag ka alam nyo na wala siyang kasama, iisipin nyo na paranormal talaga. Sabi niya, nagmamadali akong matapos magpinta at agarang sumakay ng taxi pauwi sa aking apartment. Diba? Hindi niya pa rin sinasabi na may kasama siya. Taxi daw siya. Uwi. Pag uwi ko, nagulat ako sa nakita ko. Now, ito yung sinasabi na na kalmot. Diba? May kalmot daw sa likod. So, ini-imply niya, sa bagay, wala naman siya sinasabi, pero do the math, siguro yung gumalaw ng buhok niya ay yun ang kumalmot sa balikat niya. Pero ito yung ito yung argument na i-raise ko dito Yung position kasi ng kalmot niya, reachable ng kamay niya Di ba? May room pa rin para magduda doon. Nare-reach niya yan Parang yung di ba, naalala niyo yung i-re-upload ko ngayon, yung kagat daw ng aswang. Sabi ganun, kagat daw ng aswang. Si Henry Ghost TV yun Pero ang kagat ng aswang niya nandito sa loob. May marka siya ng kagat dito sa loob. So, debunkable yun kasi pag sa loob dito, nare-reach ng bibig niya Pwede niyang kagatin ng bibig niya Okay lang sana kung ang kagat nandito sa labas.
Pwede niyang sasalagin, tapos dito siya kinagat. Eh, hindi nasa loob. Just like this one, yung position niya reachable ng Kung yun ay nare-reach ng bibig niya, ito naman, nare-reach ng kamay niya to Pwede niyang gawin sa sarili niya yan Tsaka yung direction ng kamot niya, paharap. Diba? Nagmamatch na pwedeng siya yung nag-reach doon at ginanon niya. Ang drag hanggang dito Kasi kung from likod yan, hindi hihiwalay yung iipon yung daliri ito kasi hiwalay So meaning nag-start yan hanggang sa gumanon. Galing harap yung kalmot. 'Di ba? Okay lang sana kung you know what I mean. Malaki ang possibility na siya rin na may gawa niyan dahil naaabot ng balikat niya Now dito magdadahilan siya na kahit hindi naman dapat siya mag-explain siya. So, nakauwi na ako guys ngayon. From 'di ba? From balikat tapos yung isa anong position ng isang kalmot niya? 'Di ba? Laging ang direction paharap. Pag ganun From dito sa likod pag ganun. Kasi kaya ko nasabing patalikod yan, pag ganun yung kamot nakikita nyo tong direction, paliit So meaning, nag-start dito sa likod niya, ang hagod, pa ganun. Hindi siya yung mula dito pa atras. Hindi. So, nakauwi na ako guys ngayon. Pero may napansin kasi ako na parang mainit yung likod ko. So, nung chinek namin. Chinek namin daw. Hindi may kasama nga. Baka naman umuwi siya ng bahay, yung kasama niya sa bahay. Daka nila chinek. Lusot pa rin, di ba? Yung area na yun, actually hindi ko maabot. Di ba? Nagdadahilan na siya. Yung area na yun, hindi niya daw maabot. Abot mo yan Di ba? Hindi niya daw maabot. Yung area na yun, actually hindi ko maabot. Nung nandun na kami sa taxi, na-feel ko na. Ito, dito siya nadulas. Nung nandun na kami sa taxi, ibig sabihin may kasama talaga siya. O paano nyo palulusutin yan? Ngayon, ako, sinakyan ko ng sinakyan na mag-isa lang siya, ha? Nung nandun na kami sa taxi, ibig sabihin, from nandun sila sa lugar, then napunta sila sa taxi, may kasama talaga siya. Confirm. Na hindi niya diniklara. Malaking bagay yung pag hindi mo diniklara yung kasama mo. So may suspect na tayo kung sino yung gumagawa ng kalmot niya. 'Di ba? Sabi sa inyo mahuhuli sa mga maliliit na detalye yung yung mga bagay-bagay Na parang mainit. Mainit lang naman. Tapos parang habang tumatagal humagdi. Tapos ito, nung magpapalit na ako kasi dumiretso ako galing dun sa lateral, dumiretso na ako umuwi. Nung nakita ko na scratch ngayon, kinalibutan ngayon ako. Kasi nung una kasi, parang nagbibiruan lang kami about dun sa Tama, nagbibiruan kami nung una. Diba? Nadudulas-dulas na siya na parang baka may makita kami sa video, baka habang in-edit ko tong video na to saka ako may makita. Parang joke-joke lang. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kasi So, ini-imply mo sa editing lang ng video mo nakita? Naramdaman mo nga nung time na na gumalaw yung buhok mo? natatakot ako ngayon. Wala naman, hindi naman ako nag-scratch. Wala akong matanda. Oy, defensive! Wala nagtatanong. Hindi, feeling ko rin dahil sa mataba nga yung kamay ko, hindi ko. Hindi, ako nga mataba din ako, kayang-kaya ko diba? Abot ko. Hindi. Nagdadahilan siya kahit wala naman nagtatanong Maabot sa likod ko. Hindi nga I don't know. Hindi ko alam
So ano to? Ewan ko. Nag-Charlie ka na eh. Tapos di ba may multong plato din ito? Si Goldie G. Yung parang kay Kuya Red. Gumawa din ito ng multong plato eh. Kinakabahan na ako. Sana ba yung multong plato nito? Alam mo kung bakit nahuli ko to na fake din to? Diba, explain ko din to. Na-debunk ko na rin to ay eh. susubukan natin Tamo ha? ang isa sa pinaka nakakatakot na paranormal game, Parang ganito ang siya. The Midnight Anong nangyari dito? Bahay nila mama ko. And dito ko napagdesisyonan na gawin yung paranormal game na The Midnight Game. Ang Midnight Game ay isang paranormal game kung saan So, ano natin ha? May lilitaw kasi sa likod niya eh. pangalan niya. Ngunit kapag nagparamdam na siya ay kailangan mo nang sunugin agad ang papel na ginuhitan mo. Ulitin ko ulit yung orasyon. Espiritu, ukamis, may presensya. May lilitaw dyan sa likod, di ba? Yung multong plato. Ano yung tunog na yun? May nalaglag na tinidor. Patong ba yung sound? O sige, wag na natin pansin yung patong. Dito ay nakarinig ako ng mga nahulog na kutsara at tinidor galing sa kusina namin. At inisip ko agad na baka may nagising sa family ko or yung mama ko. Kaya't sinubukan ko siyang tawagin. Dito ko siya nahuli eh. Na namimeke siya dito eh. So, nagunting na natin. At pagkatapos nito, ay mag-aantay tayo. Di ba may camera siya nakaharap, ano? Nakaharap. Yung camera kasi, pwede naman kasi yung camera na nakaharap sa'yo, eh may monitor. Nakikita mo yung itsura mo. Habang kinukunan ka ng camera. Paramdam sa atin. Antayin natin. And then, bibigkas ko lang yung chant. Pagmasdang mabuti ang kuha ng video na ito dahil sigurado na kikilabutan din kayo. Diba, may nagpakita doon. Ano yung mali doon sa nangyari? Ulitin ko ah. Kilabutan din kayo. Ano yung mali sa nangyari? Lumitaw yung plato, yung multong plato, nakayuko siya eh. Nakayuko siya. So kung nakikita naman natin nakayuko siya, no? Now, kung lumitaw yan na nakayuko siya, susunod na eksena, nag-cut, nakatingin na siya sa camera. Paano niya nalaman on the spot na may lumitaw sa likod niya kung nakayuko siyang ganun? Then next scene, nakatingin na siya dun sa may monitor. At nung sinabi niyang ano yun, wala na yung nakalitaw dito eh. 'Di ba? Now, may magsasabi, paano mo maipapaliwanag yun? Eh, laki ang taas-taas niya, no? 'Di ba? Sobrang taas niya ng building. Pero kung titingnan mo yung video kasi, yung paglitaw, edited ito eh. 'Di ba? Alam mo kung bakit nasabi kong edited to? Kitang-kita yung pagkakakat o frame by frame 'yan. Ayan oh, kita mo yung cut din dito. Hindi pulido yung pagkakakat nung nasa likod eh. Diba? O granting totoo yun. Sige, wag na nating i-argue, no? Granting na yung multong plato na yun ay nagpakita.
Nagpakita yung multong plato. Pero nakayuko siya eh. Di ba? Nung next cut, bigla na siya nakatingin na ganon. Nung sinabi niyang, ano yun? Wala na yung plato Dahil gumanon lang siya, di ba? Ayun nakayuko siya. Tapos nagpakita, umalis na, saka lang siya tumingin. Paano niya nakita sa monitor ng camera niya yun? Diba? So, yan lang naman na napansin ko. Now, kung maniniwala naman kayo dyan, wala namang problema. Ako, hindi ako naniniwala. Period. Yun lang po, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.